Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 7, verse 37 hanggang 39 po. Ang sabi rito, sa kahuli-hulihang pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ng espirito dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang isang magandang katotohanan po about Christian life is that we live in the power of the Holy Spirit. At dito maintindihan niyo po ng Panginoong Jesus ay nangaral patungkol po rito, ay nagkataon po na meron pong kapistahan noon o religious celebration sa Israel. Sa gitna po ng celebration na yun ay tinuro niya itong napakahalagang katotohanan ito na darating ang Espiritu Santo na siyang magbibigay ng tunay na katugunan sa kauhawan ng tao. Kasi po sa buhay na ito, mahirap talaga nating alamin ang bagay na nakakapagpukaw, nakapag-aalis sa atin ng kauhawan. Kasi ang tinutukoy po rito ay tinatawag na spiritual thirst. Tayo, hindi naman tayo thirsty sa tubig o sa mga material na bagay. Ang ating espiritu po talaga ay meron niyang kauhawan. At bawat isang taong sinisilang sa mundong ito, taglay-taglay po yun. At hindi mo maaalis sa tao na hanapin niya talaga ang Diyos na siyang panggagalingan at magpupuno ng kanyang kauhawan sa mga espiritual na bagay. At dito ipinropisay ng ating Panginoong Hesus yung pagparito ng banal na espiritu na sabi niya, itong banal na espiritu ay mula sa kaibuturan ng mga sumampalataya sa Kanya ay bubukal ang tubig. So, sa English translation po, ang sabi po dyan ay ganito po. Sabi dito, now on the final and the most important day of the feast, Jesus stood forth and he cried in a loud voice, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, sabi dito, as the scripture has said, out from his innermost being, springs rivers of living water shall flow. So mula daw sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, innermost being, okay, ay magbubukal yung living water. So saan po yun? Yun po yung spirit of man na sinasabi sa Proverbs 20:27. Sabi ng Proverbs 27, the spirit of man, sabi, is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. So ibig sabihin meron po tayong innermost being. At yung innermost being na yun, yun po yung sinasabi ko kahapon na spirit of man na napahiwalay sa Diyos. Pero pagka tayo'y sumampalataya sa Panginoon, ano po ang sabi ng Biblia, mula rin po doon, ito'y pupunuin ng banal na espiritu at mula sa espiritu nito, taong sumampalataya kay Kristo, bubukal yung living water that shall flow, sabi nga, continuously. And sabi dito, but he was speaking here of the Holy Spirit whom those who believe, sabi dito, in Him were afterward to receive. Natatanggapin labang ito ng mga tao na sumampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Napakaganda pong isipin, ano po, kasi minsan nakakakita ko ng mga tao na parang ang dami-dami nilang hinahanap sa buhay. Ang dami-dami nilang tanong, isa lang pala ang katugunan, kaya hindi nasa-satisfy yung kauhawan ng tao kasi hindi niya pa taglay ang banal na espiritu. Ngayon, ano po ba ang kayang gawin ng banal na espiritu sa buhay ng tao? Unang-una po, pinaalalahanan noon ng ating Panginoong Jesus nung siya'y nabuhay na muli sa mga patay, yung mga disciples. At sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Sabi sa Acts chapter 1, verse 4 and 5, sabi niya, pinagbilinan niya na huwag kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ang nagbautismo sa inyo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo ng Espiritu Santo. So, maintindihan niyo po, necessary po o necessity talaga na ang tao taglayin niya ang banal na espiritu. Kaya sabi ng Panginoon Jesus sa mga disciple, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo
yung pagparito ng banal na espiritu. Kasi noong panahon na yun, hindi pa naibibigay ang banal na espiritu dahil hindi pa umaakyat ang Panginoong Hesus sa langit. Ngayon, sabi po sa verse 8, ay ganito po, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So, ibig sabihin po, darating yung banal na espiritu upang makasama ng mga disciples upang maging saksi sila bilang mga witnesses ng gospel. Kasi alam po ng Panginoon, hindi madali yung task na may iwanan po sa mga disciples. Pag siya umalis, kailangan po nila ng counselor o yung kasama, sabi sa Biblia. Kaya sabi po sa John 14, verse 16-17, I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Kaya lagi niyo pong isipin, kasama natin ngayon yung counselor. Sino po yung counselor? Yung Holy Spirit. Sa ibang translation po, ang sabi po diyan ay comforter, diba? Counselor, comforter, at ang sabi, somebody who is walking alongside with you, who is with you, parang ganyan. At ang sabi po dito, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and He will be in you. Pag tinanggap natin yung banal na Espiritu, yan daw po ay mananatili na sa atin. Hindi na katulad sa Old Testament na yung banal na Espiritu umaalis sa mga propeta, sa mga ginagamit na kasangkapan ng Panginoon, ng mga tao. Pero ito po, ang sabi ng Biblia, mananatili na sa atin. So, napakaganda pong isipin na ganun po pala ang banal na Espiritu. The moment that you receive Him in your life, mananatili na siya sa iyo. At ano yung kaya niyang ibigay? Unang-una po, merong unlimited resources of power. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng resources ng kapangyarihan sa buhay na ito. Sabi ng Acts 1:8, we shall become witnesses. Tayo po, yung buhay natin magiging patotoo para mapaniwala natin na si Jesus ay buhay. Okay? Kaya nakita po natin yan sa mga pamamagitan ng pangangaral ng disciples. Maraming buhay ang nabago. Maraming mga karamdaman ang gumaling at maraming na-transform. Malis ang buhay nila sa dating pinag-aarian ng kadiliman at napunta sa kaliwanagan. Maraming tao ang nakaranas ng deliverance at higit sa lahat maraming tao ang nagbago at nakakaranas po nitong tinatawag na bagong buhay kay Kristo Jesus. Okay? Kaya makikita niyo po na ang banal na Espiritu ay yun po ang kanyang gustong gawin sa atin. Ano po? Maranasan natin yung kanyang kapangyarihan. Number 2, sabi po rito sa verse 26, but the Counselor, Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. So siya po yung ating teacher ngayon. He will remind us of things that Christ has taught us. Kaya alam niyo po, natutuwa po ko sa inyo, marami na sa ating ngayon ang nag-aaral ng Biblia. Lagi niyo pong ihingiin yung banal na Espiritu, turuan kayo. Kasi siya lang po talaga ang best teacher para po maunawaan ninyo even the deepest things na nais ituro sa atin ng Panginoon. At siya po ang maggagabay sa atin every time we read the Bible, every time we read the teachings of Christ. The Holy Spirit will guide us. Maintindihan natin, sabi siya, tinawag ding Spirit of Truth. Sabi sa verse 26 ng John 15, when the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, He will testify about me. Okay? So, bibigyan ka ng pangapatotoo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya minsan yung iba nakukonfuse. Sabi ng iba, paano ba ako kakausapin ng Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Doon sa mga katotohanan, binanggit niya rin sa kanyang salita. Kasi siya yung Spirit of Truth. Okay? Kaya babalik po tayo muli na ginagamit ng Diyos na kasangkapan ang katotohanan ng salita ng Diyos para makilala nating lubos ang ating Panginoong Hesus. At sabi pa nga rito na ang banal na Espiritu ay paparito sa verse 13 ng John chapter 16. But when the Holy Spirit or the Spirit of Truth comes, He will guide you into all truth. Hindi kanya hahayaang maligaw. He will not speak on His own. He will speak only on what He hears,
and He will tell you what is to come. So makikita niyo po na ang banal na Espiritu talagang tuturuan ka niya at He will guide you into all truth. And sabi rito sa verse 15 and John 16, all that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. So ang gawain ng banal na Espiritu ay revealer ng ating inheritance kay Kristo. Yun din ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Kaya maintindihan niyo po ng banal na Espiritu ang laki ng role niya sa buhay natin. At higit sa lahat, sa buhay na ito, hindi natin mararanasan yung tunay na kapuspusan ng kagalakan kung wala ang banal na Espiritu. Yung fulfillment sa buhay, kasi the kingdom of God is of righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Kaya essential po siya, kailangan natin siyang tanggapin, paghariin sa ating buhay yung banal na Espiritu, anyayahan po natin at tunay nga gagabayan niya tayo, palalakasin niya tayo at tutulungan niya tayo sa buhay na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon in Jesus' name. God bless po.